Kapatid, makinig ka. Alam mo, ang tayo, nasa buong mundo tayo ngayon, pinakikinggan, kapatid, na si Pirino. Gusto ko makinig ka. Kahit na matanda ka sa akin, alam ko na lahat ng sasabihin mo. Garantiyahan ko sa'yo, wala kang sasabihin sa akin na hindi ko alam. Pag hindi ko napatunayan ngayong oras na to, papuputulak ko ng leeg. Kaya gusto ko makinig ka na nagtatanong ka eh. Pero kung nagtatanong ka, hindi ka nakikinig, meron ka sarili mong paliwanag, alam mo, masama sa Biblia yon. Ang sabi sa Biblia, ang nakikinig, ang sumasagot bago makinig, kamangmangan sa kanya. Kaya makinig ka. 84 ka na, konti na lang ang oras natin pareho. Yung sinabi ni Jesus sa Mateo 28, 19, nang turunang tawagin niya at kasama yung kanang mga lagad, sinabi niyang, dahil dito magsiyaw nga kayo, lahat ng bansa gawin ninyong alagad ang mga tao na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, at pangalan ng Espiritu Santo. Ngayon, sa 4:3-5 ng Efeso, ang wika, ang aral ni Apostol Paulo ayon sa nasusulat, may isang bautismo. So, ang katanungan ko po, yung po bang bautismo na itinuro na sinabi sa mga alagad na iyon ang gawin sa kanilang aaralan, yun po ba ang bautismong ginagawa natin? Po ay tagasunod ng Panginoong Hesus, kapatid. Kung merong iba na nagsasabing tagasunod sila ni Kristo, kaya kong tutulan yon. Kahit sa anong paraan tutulak ko ron. Kami po'y tagasunod ni Yesu Kristo. At ang pagsunod namin, sumusunod kami sa kanyang utos. Ang utos niya, gumawa kayo ng alagad sa lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang unang tanong doon, kapatid na si Pirino, ganito. Ano ba yung sinasabi ni Kristo na bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo? Saan ba yon? Ano ba ibabautismo mo? Ang ginawa ng mga pare at saka ng mga pastor, yung pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, ipinangbautismo. Ipinangbautismo. Ang pangalan ng Ama, ng Anak na Espiritu Santo, ipinangbautismo. Hindi tama yon. Ang dapat, ang bautismo maganap sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Nagpapakilala ng jurisdiction. Ng jurisdiction. In the name of the Father. It refers to a place. Nagre-refer sa isang lugar, sa isang jurisdiction. In the name of the Father. Bakit? Biblically speaking, the name of the Father is not everywhere. Kapatid, pakinggan nyo ako, huwag kayong makikipag-usap sa katabi nyo dyan. Biblically speaking, o pag-uusap sa Biblia, ang pangalan ng Ama may lugar. Hindi kahit saan yon. Ang pangalan ng Ama may kinalalagyan. 12:5 ng Deuteronomio. Sa katutubo ng relihiyon ng Diyos sa Israel, ano ang sabi ng 12:5? Pakibasa. Kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng inyong mga lipi, na paglalagyan ng kanyang pangalan, sa makatwidbagay sa kanyang tahanan ay inyong hahanapin, at doon kayo paroroon. Ayon, ang pangalan ng Diyos may lugar. I'll read that in English. Unto the place which the Lord your God shall choose out of all your tribes, to put His name there. God is going to put His name in a place that He have chosen. Unto the place which the Lord your God shall choose out of all your tribes, to put His name there. Even unto His habitation shall ye seek, and thither thou shalt come. There is a place for God's name, and that is the house or the habitation of God. The habitation of God or the house of God is the place where God chose to put His name there. Yung bahay ng Diyos, yun po ang pinili ng Diyos na paglagyan niya ng kanyang pangalan. Anong katunayan? Basahin natin ang 2 Kronika 7:16. Sapagkat ngayon ay aking pinili at itinalaga ang bahay na ito, upang ang aking pangalan ay dumuon magpakailanman, at ang aking mata at ang aking puso ay doroong palagi. Maliwanag po yan, kapatid. Ang bahay ng Diyos ang pinili niya na paglalagyan niya ng kanyang pangalan. God chose His house. He said,
Now I have chosen and sanctified this house, that my name may be there forever. There is a house which God chose or have chosen to put His name there forever. And what is that house? Ano yung bahay na yon na pinaglalagyan ng Diyos ng kanyang pangalan para ang pangalan niya nandun magpakailanman? Alin ba yung bahay na yon? Basahin natin ang 3:15 ng unang Timoteo. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. Ang bahay ng Diyos, yung iglesia, kapatid, siguro alam nyo yan kung kayo ay nagpastor at kung kayo nangaral, ang bahay na tinatawag sa Biblia, bahay ng Diyos, ay ang iglesia ng Diyos. Yung pong iglesia ng Diyos na bahay ng Diyos, doon niya inilagay yung kanyang pangalan, kapatid, na si Pirino. Ang pangalan ng Diyos nasa bahay ng Diyos. Tandaan nyo, hindi pwedeng ihiwala yung pangalan ng Diyos doon sa bahay ng Diyos. Sabi ng Diyos, ang aking pangalan sa bahay na ito magpakailanman. Ngayon, alin yung bahay ng Diyos? Na andun yung pangalan niya magpakailanman. Yun po ang iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Ang sabi ngayon ng Panginoon Kristo, dapat ang bautismohan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Nasaan ba yung pangalan ng Ama? Nasa bahay ng Diyos. Ay alin yung bahay ng Diyos? Yun ang iglesia ng Diyos. O ibig sabihin, yung bautismo dapat maganap sa iglesia ng Diyos. Kasi yung iglesia ng Diyos, ang bahay ng Diyos kung saan nandun yung pangalan ng Diyos. Kaya dapat ang isang tao mabautismuhan sa iglesia. Yun ang tinatawag na katawan, yun ang tinatawag na bahay, yung iglesia. Nandun ang pangalan ng Diyos. Yun ang sinasabi ni Pablo sa Efeso 4:4. May isang katawan. At dun sa isang katawan na yon, may isang espiritu ron. Alin yung katawan? Colosas 1:18. Siya ang ulo ng katawan sa makatwidayan ng iglesia. Ngayon, ang sabi ni Pablo sa Efeso, may isang katawan, o di may isang iglesia. At dun sa isang iglesia, may isang espiritu ron. Gaya naman ng pagkatawag sa inyo, sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. May isang Panginoon dun sa isang katawan na yon, sa iglesia. At may isang pananampalataya ron sa iglesia na isang katawan. At may isang bautismo doon sa iglesia na isang katawan. Doon sa iglesia na isang katawan, nandun yung tunay na bautismo. Bakit? Kasi doon sa isang iglesia na yon, na isang katawan, nandun ang pangalan ng Ama. Ang pangalan ng Ama nasa bahay ng Diyos o nasa iglesia. Kaya lahat ng binabautismohan sa iglesia, totoo, nababautismohan sa ilalim ng pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sana naintindihan mo, kapatid. Hindi ako tutul kung saan lugar. Hindi ko tinututulan na yung pangalan na sinasabi ay nasa bahay ng Diyos. Ano yung pangalan ng Diyos na nasa bahay ng Diyos? Na nandoon sa 3:15 na nasa bahay ng Diyos yung pangalan ng Diyos. Dahil nang sabi, ay hindi ko, brother, bautismuhan sa pangalan ng Ama. Ay yung pangalan pala ng Ama, nasa iglesia ng Diyos. Eh yun ang ibabautismo sang ayon sa aking pagkaintindi. Eh, ano yung pangalan ng Diyos na ibabautismo? Iba naman ang tanong nyo ngayon. Sabi niyo, di kayo tutol kung saan lugar. Salamat sa Diyos, di kayo tutol. Ang tanong nyo naman, ano yung pangalan ng Diyos? Alam mo, kapatid, sa Biblia, maraming pangalan ng Diyos. Pero ang ginamit ng mga apostol, yung sinabi niya kay Moises. Ang ginamit ni Pablo, at ang ginamit ng mga apostol, yung sinabi ng Diyos kay Moises. Ang sabi kasi ng Diyos kay Moises, doon sa Exodo, Kapitulo 3, ganito ang ating mababasa. At sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakailanman, at ito ang aking pinakaalaala sa lahat ng mga lahi. Nung kakausap ng Diyos si Moises, kapatid, sabi niya kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita, ako ang Diyos ng inyong mga magulang. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac. Ang kausap ng Diyos si Moises. Pakinggan mo mabuti, huwag ka muna magsulat. Mamaya, pwede mong hingin yung tape para huwag ka na magsulat. Humingi ka na lang ng tape, huwag ka mapagod. Sabi ng Diyos kay Moises, sasabihin mo sa mga anak ni Israel,
Ako ang Diyos ng iyong mga magulang.